po daw sa ayuda nila sa pandemic na ito. Eh, di nagbukas po silang dalawa ng kanilang para sa kanila ay magandang business. So, nagbukas ang Incheck, nagbukas ang Pilipino, nung kum nung kuma nung kumita yung Incheck, tinabi niya lang. Nung kumita yung Pilipino, bumili ng pinakamagandang yung unang mga buwan niya, kumita siya, bumili ng pinakamagandang cellphone. Patuloy sila sa business nila. Napansin ng Pilipino, sandong butas-butas pa rin yung sinusuot ng incheck at yung kanyang agahan sa umaga, lugaw pa rin. At napapansin din nung incheck na, uy, mukhang malaking kumita yung kapitbahay kong Pilipino. Pangalawang buwan pa lang nakabili na siya ng magandang cellphone. Di tuloy-tuloy pa rin sila, magkaibigan naman po sila. Eh, di nung mga kalahating taon na silang nagbi-business, na 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 nabalitaan ng Pilipino na yung incheck na yon tumutulong sa isang incheck pa para para makapag-umpisa ng business. Ganyan po yung Nakapag-business. mga incheck, nagtutulungan sila. Napansin ng Pilipino, lugaw pa rin ang kinakain niya at yung damit niya 'pag nagtitinda siya sa kanyang business, yun pa rin butas-butas na sando. Aba, nagulat din yung incheck sa loob ng kalahating taon, mukhang marami na ring nabiling mga kung ano-anong bagay at narinig niya na bibili daw ng kotse yung Pilipino. Eh, di maya-maya, siguro isang taon kalahati, tuloy-tuloy ang business. Tuloy-tuloy pa rin yung lifestyle ng incheck, lugaw sa umaga, nagtitindang nakasando ng butas-butas. At napansin nung incheck mukhang papakonti na yata yung ano, yung yung business. Mukhang hindi gumaganda yata yung business ng kapitbahay niya. At saka yung gamit niyang cellphone ngayon, keypad na lang, hindi na latest iPhone. At saka maraming naniningil na mga nakamotor, naka-long sleeve. Sabi niya, ano kaya nangyari dun sa business ng kapitbahay ko? Maraming naniningil. Minsan nagsasara siya ng tindahan niya kasi maraming kumakatok. Nakamotor, naka-long sleeve, matangkad, maitim. Bombay? Na. Tapos yung incheck, tuloy-tuloy pa rin. Napapansin niya, lumalaki yung business. Nagkaroon na ng pangalawang branch dun sa tapat na kalye. Iba naman yung pangalan, iba na naman yung business. Dalawa na yung hawak niyang business, magkaiba. Bandang huli, nagsasara na yung Pilipino. At lumapit sa kanya, pautangin mo naman ako. Gusto kong ipagpatuloy yung business ko. Hindi pa tapos sa pag-aaral yung mga anak ko. Ano po napansin niyo dun sa dalawang magkapitbahay? May kanya-kanya Amen. silang lifestyle na gusto sa buhay. Amen? Amen. Nung araw po, ang mga Pilipino, pag nakatungtong ng Saudi, Saudi lang po ang kilalang tungtungan ng mga OFW nung araw eh. Hindi nga po OFW tawag sa kanila, OCW, Overseas Mm, Contract Workers. yes. Kapag natungtong ka na sa Saudi at 2 buwan, 4 na buwan, wala ka pang component sa bahay, mukhang pipitsugin kang abroadista sa Saudi. Kagandahan Gusto ng nila, stereo. gusto nila component kaagad. Yung 5 patong na stereo na meron pang lahat nando na. Yung bang pag binuksan mo, pati yung pangatlong kalye, dinig ang music mo. Para malaman na OCW yung si tatay. Pag-uusapan po natin ngayon yung lifestyle. Ano po ba yung lifestyle na gusto ng Panginoon para sa atin? Kayo po, kung bibigyan ko po kayo ng 1, 2 minuto, masaya po ba kayo sa lifestyle na pinili nyo? Kayo po ba yung simpleng meron lang na nilagang
talbos ng kamote at merong kamatis at bagoong, masaya na kayo. Yung iba, pag hindi makabili ng 3 kilong baboy, mukhang malungkot at hindi masarap ang ulam. Ano po yung lifestyle natin? Pag-isipan natin ng konti. Ano po yung pinili nating lifestyle? Ito po ba yung lifestyle na magarbo, katulad po nung Pilipino kaninang pinag-uusapan natin? O katulad nung inchik na yun na okay na sa kanya, tubong lugaw. Ikaw bili sa akin lugaw, meron ako 5, pwede na. Kain ako lugaw, pero ako tulong kasama yung mga iba Chinese para maka-business din sila. Pero hindi niyo alam saan dinadala ng inchik yung kanyang pera, yung kanyang pinagkakakitaan. Kamusta na po yung lifestyle natin? Meron pong mga klaseng lifestyle na kumikita sila ng 20,000 pesos a month, pero ang gastos nila sa bahay ay 40,000 pesos a month. Saan po Sobra natin pa. kinukuha yung 40,000, yung 20,000? Am I speaking here sa puso nyo? Ano po yung lifestyle nyo? Yung iba, gusto nila yung katulad ng lifestyle ng kapitbahay. Yung tag, magkakano ba yung magandang bag ngayon? Ano nga tawag doon? Bito ni Luis? Luis ni Mga Biton, ang tawag. basta Louis Vuitton na lang. Uh, yung iba, hindi nila May feel kung coach, hindi maganda ganyan. yung hindi maganda yung kanilang cellphone. Hindi nila maipagmamalaki yung kanilang cellphone. Yung iba, yung lifestyle nila, kahit iwan nila sa taxi yung cellphone nila, hindi masama loob nila. Kasi wala namang kukuha doon eh. So, soli pa ng Pangkay, taxi driver. yun lang. Anong lifestyle? Anong lifestyle meron tayo? Anong araw? Na masakit po ngayon. Ako po bilang isang pastor, masakit makita na para bang kakaiba para sa kanila na pumasok sa isang church na hindi air-conditioned ang buong sanctuaryo. Kailan lang ba nagkaroon ng air condition ang mga churches? Karamihan ng mga churches natin nung araw sa ilalim ng puno, yung bangko natin wala pang sandalan, at kung sinuswerte ka, makakaapa ka pa ng tain ng aso pagpasok mo sa church. Kasi pati aso nagsisimba. Yung mga Kristiyano ngayon, ayaw nilang, gusto nilang churches ngayon, yung malalaki, yung naka-aircon, yung meron pang flashlight na sasalubong sa iyo. Kasi sa sinihan ka pumupunta. Sinihan yun, Yung, pastor. yung sinihan, ginagawang simbahan pag linggo. Oo. Iba yun, pastor. Anong lifestyle meron tayo? Ngayon po, meron po tayong tatalakaying ilang mga talata sa Biblia. Ano po ba yung gusto ng Panginoon na lifestyle natin bilang mga mananampalataya? Opo, bibigyan tayo ng resources ng Panginoon. Pinapahiram niya tayo ng pera, ng mga gandang bagay, nagtatrabaho tayo, ine-enjoy natin yung buhay. Wala pong problema yon. Yun po yung lifestyle na gusto natin. Pero ang tanong, naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay natin? Yan po yung unang nais nating pag-usapan. Christians should live to glorify God. Yung Christian lifestyle nating pinili should glorify God. Amen. Katulad po ng sinasabi ko kanina, malaki nga ang kita mo, sabihin natin 40,000 a month ang kita mo, ang pinagkakasa nyo sa isang buwan. Pinagkakaloob nyo ba kay Lord yung para kay Lord? O nauubos na lang para sa inyong lahat? Ang galing ang makipag-partner ni Lord dahil kung meron kang business partner, minsan 50-50 ang hatian sa kita, minsan 70-30, minsan 60-40. Pero pag partner mo si Lord, ibang klase ang hatian, 90-10 lang. 90% sa iyo, 10% kay Lord. Naniniwala po ba kayo doon?
Amen. Yung Christian lifestyle ba natin, naluluwalhati ang Panginoon? Sabi, saan po ba nagmumula yung ating buhay? Yung ating kalakasan? Yung trabaho natin, sino ba nagbigay? Sa Kanya lahat yan. Lahat hiram lang natin sa Kanya. Ano kaya kung bawiin ni Lord lahat yon? Pati yung hininga natin sa umaga. Ano kaya kung paggising natin bukas sa umaga, wala nang sikat yung araw, kulay itim ang araw. Bawiin kaya ni Lord lahat ng pinahihiram niya sa ating magagandang regalo, magagandang kaloob. Ano po kaya gagawin natin? Gusto po una sa lahat, gusto ng Panginoon yung lifestyle natin should glorify God. Pag-isipan po natin ng konti ang ating lifestyle ngayon. Naluluwalhati ba ang Panginoon sa lifestyle natin as a family? Ganito lang ang ating kinikita, pero higit pa sa ating kinikita, yung ating ginagastos. Ibig sabihin, deficit at naghihintay ang crediting banks para magbayad tayo sa ating credits. Dahil hinahabol ng bangko, inuutang natin yung ating lifestyle na gusto sa buhay. Pero alam niyo po, kinakailangan pag-isipan na natin yan ngayon. Ngayon po, natuto ang mga tao. Napansin niyo po, itong pandemic, nung unang Yes. nag-lockdown tayo, may pera ka. Pero hindi mo magasto, sarado lahat. Napansin niyo po? Nawalan ng Amen. saysay yung pagkakaroon mo ng maraming pera. Dahil hindi mo magastos, hindi ka makalabas, naikulong ka sa bahay, sarado lahat ng businesses. Saan mo nagamit yung pera mo? Pati yung lugaw, pinag-usapan pa nila kung ano ba yon? Kung necessity ba ang Essential. lugaw? Essential ba ang lugaw sa tao? Nakita niyo Pagkain po? yun eh. Ibig sabihin, may pera ka o wala, pwede kang mabuhay. May cellphone ka o wala, pwede kang mabuhay. Kailan lang yung cellphone na yan? May aircon o wala, pwede kang mabuhay. Kailan lang yung aircon na yan? No? Ngayon mag-text tayo, magme-message tayo sa ating mga mahal sa buhay naka-abroad. Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ganito. Ipadala mo kaagad, 51 ng palit. Humihingi ng tulong, nagmamadali pa, no? Papaano kami nung araw? 1965 po ako pinanganak. Lumaki ako, ang palit ng $1, 7 pesos. Sa panahon ni Marcos, 7 pesos. Ibig sabihin, ang ganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya bongbong po tayo sa halalan. Ha? Joke lang po, joke lang. Nagbibiro lang po ako. Pero, kamusta Kaya na yung sabi ni lifestyle Bel, natin? sa baba, sa Italy daw, tinapon ng kanilang pera. Dahil Ano sa pong ano nga, lifestyle? sa pandemic. Ano po ang lifestyle natin ngayon? Natuto po tayong magtipid ngayon. Natuto pong magtinda online ang mga tao. Natutong magbanat ng buto ang mga tao ngayong pandemic. Tinuturuan lang po tayo ng Panginoong mag-survive. Kasi noon, gastos dito, gastos doon. Credit card dito, credit card doon. Swipe dito, swipe doon. Ting, ting, ting. Ganun lang kabilis gumastos kasi iso-swipe mo lang. Lalo pa ngayon, napakadali. Wala kang nadalang cash, GCash na yan. Hindi mo nahawakan yung pera, pero gastos ka ng gastos. Yan po ba yung lifestyle na nakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Yung iba, mas pinahahalagahan pa yung damit kaysa sa pagkain. Yan po yung lifestyle ng iba. Mas Bagong mahalaga damit para sa nila. kanila ang damit. Bagong damit, bagong kotse, pero bisitahin mo yung laman ng rep nila. Puro ebong buro. Ha? Ay, mahal yung Edinburgh, Pastor. Puro itlog na maalat. Ang mahal Ayun, kaya nun. nagkasakit ka sa kidney, araw-araw. Itlog na maalat ang kinakain. Pero ang sarap nun. Sabi po sa unang Korinto 10,
1 Corinthians chapter 10 verses 31 to 33. Nais ko pong basahin sa Tagalog. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, 1 Corinthians 10, 31 to 33. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Umiinom o anuman ang ginagawa nyo, kumakain kayo. Lifestyle nyo ba na hindi kayo mabubuhay sa maghapon kung wala kayong iniinom na ano ba yung mga tea na ngayon? Ang tawag nyo doon? Milk tea? Milk tea. Tignan nyo po ang laman ng milk tea. Wala pa pong 3 buwan, diabetic na kayo. Oo, puro Tignan sugar. nyo kung ano yung iniinom nyo pag nagme-milk tea kayo. Yung iba hindi makatulog, hindi makapag-review, hindi makapanood ng TV series kung walang milk tea. Yung iba gusto nila, nakikita sila ng taong naglalakad sa daan na merong sip-sip-sip-sip na napakalaking itim na o pula na straw dahil sa kanilang milk tea. Yan po ba yung kalugod-lugod sa Panginoon? Ang katawan po natin ay templo ng banal na spirito, tapos tatadtarin mo ng sugar, di magiging diabetic ka. Di yung templo ng Holy Spirit magiging diabetic. Paano kayo makapaglingkod kay Lord? Tapos iiyak-iyak ka, yung tatay ko na nagdadialysis na. Iiyak-iyak ka, nagdadialysis yung tatay mo. Pero anong ginagawa mo? Umaga, milk tea. Hapon, milk tea. Bago matulog, milk tea. Sabi ng Panginoon, ano man ang iniinom mo, kumakain ka man, umiinom ka man, ano man ang ginagawa mo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Marami sa atin gustong-gusto yung tusok-tusok. Anong kinakain nyo? Dahil sa mga tusok-tusok na yan ba yung lifestyle na gusto nyo? Class-class pa, no? Sasawsaw ganyan, pakain yan. Sawsaw mas maanghang. Kumakain kayo ng mga bituka ng manok, kumakain kayo ng mga skin ng manok. Alam niyo po yung mga Indiano, magluluto Masarap sila ng nun. manok, aalisin lahat ng skin. Tayo naman, binibili natin yung skin para yun lang ang iulam, yung skin. Ay, kaya pala pa sa binibenta na yun. Kapag na yun. Yung skin, saka yung Yan po paano. ba? Yan po ba yung lifestyle na nakapagbibigay kalwalhatian sa Panginoon? Napaparangalan ba ang Diyos kapag kumakain ka ng balat ng manok na kolesterol, bad cholesterol? Nakikita nyo na po, lifestyle. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan. Sabi po sa verse 32, pagkakasala ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Si Apostol Pablo po ito. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuunang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Minsan yung lifestyle natin, dinadala pa natin sa grupo ng ating mga kaibigan at mga kasosyalan. Tama po. Ay, masarap ang dinuguan at puto. Lalo na kung maraming puto. Pero kung sa grupo nyo, merong matitisod dahil ikaw'y kumakain ng Dugo. dinuguan, ipagpaliban mo na. Sabihin mo na doon sa host, itago muna natin yung dinuguan. Mamaya natin ilabas kasi merong matitisod kung makita nilang kumakain tayo ng dinuguan. Sa totoo lang po, lahat ng dumi na makukuha natin makakain ay nasa dinuguan. Sabi po doon, sikapin ninyong mabigyang kasiyahan ng lahat sa lahat ng ginagawa natin. Huwag nating unahin yung kapakanan natin, kundi kapakanan ng marami upang maligtas sila. No? Isipin po natin yung lifestyle na pinapakita natin sa tao. Baka po pati yung lifestyle natin ay matitisod ang ibang tao.
Eh, yung iba nauso yung mababa ang pantalon, kita ang pusod. Aba, nakikisama rin. Palabas din niya yung pusod niya kahit mukhang ano yung pusod niya. Nauso yung pagpapa-tattoo ng kilay. Aba, nagpa-tattoo din ng kilay. Uso eh. Lifestyle. Nauso yung magpa-tattoo sa dibdib. Aba, nagpa-tattoo din. Bible verse naman yung pinatattoo niya sa dibdib niya. Lifestyle. Sa palagay nyo kaya hindi matitisod ang mga taong tumitingin sa inyo. Sabi ng Panginoon, yung kapakanan ng iba, isipin nyo rin sa ipinapakita nyong lifestyle. Ano yung lifestyle nyo? Gustong-gusto nyo yung maikli yung palda nyo? Pagsasakay kayo ng jeep, maikli yung palda, hila naman ang hila. Hindi mo maintindihan yung mga babae eh. Pagka gusto nila mahaba yung palda, tatastasin namin yung gilid para makaakyat sa jeep. Nakita pa rin. Tatastasin yung gilid, tatastasin yung harap o sa likod para makaakyat ng jeep. Ang hirap intindihan ng mga babae po, ano. Eh, yun ang pinipili nilang lifestyle eh. Lifestyle nila mahaba. Ay hindi, maikli. Eh, kung susuot ng paldang maikli, pagdating sa jeep, hila naman ng hila. Eh, ba't nagsuot ka pa ng maikling palda? Wala ka nang mahila. Maikli po talaga yung sinuot mo. Ano man daw yung ating gawin, kumakain tayo, umiinom, ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating binibihis, ano man yung ating lahat na ikinikilos, gusto ng Panginoon yung lifestyle mo will glorify God. Number 2, Amen. Christians should love God. Yan ang lifestyle number 2. Kinakailangan mahal na mahal mo si Lord. Sabi sa 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, 15 to 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay nagpagnanasa ng laman. Ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Tayo po, lahat tayo naninirahan pa sa sanlibutan. Pero pwede po tayong maging matino, mabuti, banal na Kristiyano kahit tayo ay nakatira sa sanlibutan. Lagi ko pong sinasabi, saan po ba natin natatagpuan ng barko? Nasa airport po ba yung barko? Yung barko po Wala. ay matatagpuan natin sa karagatan. Natural na makita natin ang barko sa karagatan. Natural na makita natin ang mga Kristiyano na namumuhay pa sa sanlibutan. Hindi pa tayo kinukuha ni Lord eh. Dito tayo nakatira sa sanlibutan. Natural. Natural na ang barko ay nasa karagatan. Pero kung yung karagatan ay nasa loob na ng barko, ano po mangyayari? Eh kung yung karagatan mapunta na sa loob ng barko, natural pa po ba yun? Di na po. Natural. Natural na ang barko ay nasa karagatan. Pero kung ang mga bagay sa karagatan, kung ang karagatan ay mapunta na sa barko, lulubog po yung barko. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Natural na tayo na sanlibutan. Hindi naman niya po tayo nilagay sa Mars o sa Pluto para maging holy tayo doon. Wala tayong kalaban doon. Hindi po. Nasanlibutan tayo. Pero kung yung mga makasanlibutang bagay ay mapunta na sa ating buhay, lulubog po tayo. Patay kang bata ka. Tulad ng barko. Ibig sabihin, kaya nating mabuhay ng matagumpay. Kaya nating magmahal sa Diyos. Kaya nating maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Huwag lang nating iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. I-enjoy lang po natin sila, huwag po nating mahalin. I-enjoy natin, may kotse tayo. Enjoy natin yung cellphone ko, Oppo. Enjoy natin dahil sa inyo, sa pag-join ko sa inyo, napabili tuloy ako ng 500 pesos na Lazada ng headset, ng earphone. Enjoy natin to. Amen. Enjoy natin itong mga bagay na to. Huwag lang nating mahalin. Ang mahalin natin si Lord.
Lahat ng mga bagay nito pahiram sa atin ni Lord. I-enjoy natin. Ang lahat, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kasi po dapat isa lang yung iniibig natin. Sa pag-aasawa, isa lang dapat ang asawa. Sa worshiping the Lord, dapat isa lang yung Lord natin. Gusto ng Panginoon, ibigin natin siya at hindi ang sanlibutan. Dahil daw ang lahat ng nasa sanlibutan, katulad ng pagnanasa ng laman, gustong-gusto ko ng samji, hindi nyo alam nakakailang pieces na hiwa na kayo ng baboy sa samji. Tapos bigla kayong iinom ng para hindi kayo ma-heart yung inyong maintenance. Nag-i-enjoy ng samji tapos iinom ng maintenance drug. Pagnanasa ng laman lang po yan. Pagnanasa ng mata. Nakita lang na ang laki-laki ng flat screen ng kapitbahay. Gusto niya magkaroon din ganun. At mas malaki pa doon. Pagnanasa ng mata. At ang pagmamalaki sa buhay na ito, yung pride of life. Yan daw tatlong yan, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya kung hindi kayo mabubuhay ng walang milk tea, mag-isip-isip na po kayo. Lust of the eyes lang yan. Lust of the flesh lang yan. Uminom na lang po kayo ng nilagang luya, healthy pa kayo. Alam niyo po ang masarap kapalit ng iced tea, yung tanglad. Pakuluan niyo yung tanglad, lagyan niyo ng honey, meron na kayong iced tea. Tikman niyo, sarap. Healthy pa. At kung wala kayong honey, gamitin niyo yung brown sugar. Huwag kayong gagamit ng puti. Meron na kayong iced tea. Alam niyo yung tanglad? Sa Kapampangan, sale. Maglaga po kayo ng ganun. Lagyan niyo ng brown sugar kung wala kayong honey. Meron na po kayong iced tea. Palamigin niyo, lagay niyo sa ref. Lifestyle. Una, we should live to glorify God in our lifestyle. Pangalawa, we should love God. Love God as your lifestyle. Gawin mong lifestyle mo ang nagmamahal sa Diyos dahil ang mga bagay sa sanlibutan, ine-enjoy lang, hindi minamahal. Kahit po yung mga mahal sa buhay nyo, hiram lang po yan. Huwag nyo yakapin ng husto. Opo, mahalin nyo ng husto. Pero pag kinapitan nyo sila, pag hawak-hawak nyo sila, medyo light na hawak lang. Kasi pag mahigpit ang hawak nyo, ang hirap ibigay kay Lord eh. Ang hirap kunin ni Lord. Ang hirap bawiin ni Lord. Pinahiram lang po lahat yan eh. Dapat po medyo magaang yung hawak natin para pag binawi na ni Lord sa atin yung mga mahal sa buhay natin, hindi tayo may stress. Hindi tayo iiyak ng 10 buwan. Dahil lahat ng yan, lahat ng nasa libutan, mga mahal sa buhay natin, pahiram lang lahat yan. Mahalin natin, enjoyin natin. Pero huwag kayo masyadong mahigpit ang hawak sa mga bagay. Kasi ang hirap i-give up pagka napakahigpit ng hawak nyo sa mga bagay sa sanlibutan. Pangatlo, Christians should think about things that are the best. Kanina, yung buhay. Dapat, ano man ang iniinom natin, yung activities natin, ano man yung ginagawa natin, iniinom, kinakain, nagbibigay kalwalhatian sa Panginoon. Uy, 352 na yung listeners natin, viewers. Yes. Pangalawa, ang chinecheck ni Lord yung puso natin. Di ba, sentro ng physical life, yung puso. Sa spiritual Yes. life po, sentro din ng puso. Dapat ang puso natin na kay Lord. Yung mga bagay na yan, enjoyin natin. Huwag lang nating mahalin. Yung iba sa inyo, mawala lang yung cellphone nila, parang nawala na ng 3 anak. Cellphone lang yun. Mahalin natin ang Diyos lamang at enjoy natin ang mga bagay na pinagkaloob niya sa atin, pinahiram. Pangatlo,
Ito namang isipan natin. Yung lifestyle natin dapat lagi malinis. Isip, huwag kayo isip mga pangit na bagay. Sabi ng inchik. Huwag nyo isipin, hindi masarap lugaw araw-araw. Yung lugaw, pwede nyo lagyan ketchup, lasa na yun na spaghetti. Tomato sauce naman, Pastor. Di ba yun yung introduction ko? Ano ba yung lifestyle ng mga inchik? Simple lang. Lugaw. Nakasando, Ay, dorado. butas-butas. Di ba? Kailangan pa bang mag-tribal shirt kayo? Magkano yung tribal? Magkano yung sandong cotton na mabibili mo sa Baclaran o sa Divisoria? Anong kaibahan nun? Mas preskong isuot yung cotton na sando kaysa sa tribal na sando. Hindi nyo alam yun? Una, Basta't may regalo, Pastor, okay lang. okay lang. Basta binibigay. Tumatanggap naman Basta po ako ng binigay. tribal shirt. Kahit ako, Pwede tumatanggap na. din ako ng tribal shirt. Tumatanggap din ako, Pastor. Yung activities natin, kinakain, iniinom, activities natin should glorify God. Pangalawa, Amen. our heart should glorify God. Third, our minds should glorify God. Ano pong sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, magtatapos na ng sulat si Apostle Paul sa mga Philippian church. Yung church sa Philippi. Sabi niya, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Philippians chapter 4 verse 8. Ano yung pinipiling lifestyle ng iba? Mas pinipili pa nila yung masama ang loob nila sa kanilang mahal sa buhay. Kahit ilibing ka pa, hindi kita mapapatawad. Hanggang sa libingan, hindi kita mapapatawad. Yung mga umaaway sa atin, ano nangyayari? Ang saya-saya nila, inaaway nila tayo, iniintriga nila tayo. Ang saya-saya nila sa ginagawa nila. Tama, mali. Sino nai-stress? Sino nai-stress? Tayo. Sila. Tayo ba? Ba't tayo magpapastress? Bakit tayo papastress? Sila ang saya-saya nila. Iniintriga tayo, chinichismis tayo, inaalipusta tayo. Lahat ng masama ginagawa sa atin. Ang saya nila. Ba't tayo stress? Dapat tayo yung masaya. Amen. Sila yung nagpapakasaya. Ang saya-saya nila. Ikaw nagpapakalungkot ka. Magkukulong ka sa bahay, papaka-stress ka. Ano mangyari sa'yo? May ulcer ka. Tumaas ang BP mo. Ayun, hindi ka nga na-hospital, wala kang COVID, natigok ka naman. Ba't ka magpapastress? Patawarin mo sila. Patawarin mo sila sa ginagawa nila. Dahil ang Panginoon, hindi tayo papatawarin hanggat hindi tayo marunong magpatawad. Kahit hindi sila humingi ng patawad sa atin, patawarin natin sila para hindi stressful yung buhay natin. Ang saya-saya nila, ikaw na-stress. Hindi po Christian lifestyle yon. Patawarin mo sila. Tama, mali? Amen. Ang saya-saya nila, ikaw papastress. Huwag kang pa-stress. Patawarin mo sila. Ang ilagay mo sa isip mo, mga karapat-dapat, puri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Ano man yung ginagawa ng ibang tao sa atin, minamasama tayo, inaalipusta tayo, chinichismis tayo, kulang na lang, saksakin tayo ng nakatalikod. Patawarin niyo po sila. Huwag kayong magkikimkim ng mga hinanakit, ng mga sama ng loob. O taas ang kamay, ang dami-dami sa inyo, ang daming sama ng loob diyan sa puso niyo. Sa palagay niyo, tatagal kayo? Hindi kaya abutin ng 53. Ang daming sama ng loob, ang daming hinanakit. Yung hinanakit niya, 1975 pa. Patay. Yung sama ng loob niya, namatay na. Masama pa rin ang loob niya.
Lason po yan sa isipan, lason po yan sa puso. Dapat daw ang nasa isip natin, yung mga bagay na kapuri-puri, karapat-dapat, yung mga bagay na totoo. Naniniwala pa kayo sa kasinungalingan. Ang ilagay niyo po sa isipan niyo at sa puso niyo, yung totoo lang. Huwag kayong maniniwala sa kasinungalingan. Alam mo nang tsismoso siya, alam mo nang tsismosa siya, maniniwala ka pa, magpapa-apekto ka pa. Ano nangyari sa iyo? Ang saya-saya nila naninismis sa iyo, ikaw nai-stress ka. Hindi po tama 'yon, hindi po tamang lifestyle 'yon. Ipanalangin mo sila, patawarin mo sila kasi sabi sa Biblia, bago ka magsamba sa akin, iwan mo muna yung bitbit mo. Iwan mo muna yung tupa na iaalay mo. Puntahan mo yung mga taong masama ang loob mo sa kanila. Patawarin mo na sila. Yung mga extra baggages na yan, hinanakit, sama ng loob, bitterness, o ano pa ba yung mga yan. Alisin niyo po yan sa isipan niyo at sa puso niyo. Dahil kayo ang talo. Amen. Bakit ang dami-daming sakit ngayon? Dahil madumi yung isip at yung puso. May mga bagay na dapat nire-release. May mga bagay na dapat pinapasa Diyos. Lahat ng bagay sa Diyos, pati yung problema nyo sa kapitbahay nyo, ibigay nyo sa Diyos. Ba't kayo nagpapaka-stress? Tama, mali. Tama. Dapat yung puso natin, yung isipan natin, malinis, kaibig-ibig ang laman, kagalang-galang, marangal. Kaya pag may hinanakit kayo, anong gusto nyo? Pag meron kayong sama ng loob, ano iniisip nyo? Buti pa, meron, yung pinsan ko, merong makakaliwa. Patira ko na lang kaya yung kapitbahay ko. Tama po? Pag meron kayong hinanakit, sama ng loob, kung ano-ano po yung naiisip nyo. Tama po ba yun na Christian lifestyle? Please read Philippians chapter 4, verse 8. Amen. At hindi po magiging stressful yung buhay niyo. Ayaw po ni Lord ng stressful lifestyle. Gusto niya malinis yung ating puso, minamahal natin yung ating kaaway kasi pinatawad na natin siya. Minamahal natin. Meron pong isang church member dito. Yung tipong magkapit-bahay sila, yung tipong ang laki-laki naman ng kahit saan pwede siyang magsunog, doon pa siya magsusunog sa tapat ng bintana ng kapitbahay niya. Sino ba naman ang hindi may stress doon? Natutulog yung asawa mo, maghapon nasa trabaho, hindi makatulog kasi ang usok. Kulang na lang mamunga yung mga tenga nila ng mangga, pinausukan sila. Ang laki-laki ng lote nila, bakit doon siya magsusunog ng basura, ng mga dahon tuyo? Stressful po. Kapitbahay pa lang yan. Wala pa dyan yung kaaway nyo. Wala pa dyan yung mga nangutang sa inyo na 3 years yun ang sinisingil. Hanggang ngayon, wala pa. Ang galing-galing magmakaawa nung nangungutang. At nung magbabayad na hindi mo na makita. Makita mo, umiiba ng daan. Parang hindi nakita. Imbis na magkita kayo sa kanan, biglang kumaliwa. Dahil 3 taon na siyang hindi nakakahulog. Yung mga kautangan na yan, huwag niyo na isipin yan. Lord, ang dami nang utang sa akin. Kaya Lord niyo isumbong. Lord, ikaw na bahala sa kanila. Kung gusto mo silang patayin, okay lang. Basta yung utang nila, hindi ko na iniisip. Hindi naman tayo nag-iisip na mamatay yung ating kapwa na nangutang natin. Pero i-release niyo po lahat yan. Mga kaaway niyo, mga umaaway sa inyo, mga nangungutang sa inyo, mga may utang sa inyo. I-release niyo po lahat yan kay God. Lahat naman ng bagay kay God eh. Pati yung problema natin, ibigay na natin kay God. Yung tipong, okay lang, simple lang yung buhay natin. Ang maganda po, isipin nyo, di ba sabi, mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga positive things, ang nilalagay nyo sa isip nyo. Ang isipin nyo, pag yung mga nangutang sa inyo hindi nagbabayad, pasalamat kayo. Kasi kayo ang pinagpala. Kayo yung nagpautang, hindi po kayo yung nangutang. Yun po ang sinasabi ng Panginoon.
punuin nyo ng matatamis, magagandang bagay, malilinis na bagay ang inyong isipan para hindi po maapektuhan yung lifestyle nyo. Kasi kung gagawin nyo po yung kabaliktaran, maapektuhan po yung lifestyle nyo. You want a stressful lifestyle? Don't follow Philippians chapter 4 verse 8. Do you want a problematic lifestyle? Do not follow 1 John chapter 2, 15 to 16. You want a sickly lifestyle, yung lifestyle na masakitin? Don't follow 1 Corinthians chapter 10, 31 to 33. Kainin yung lahat, pati yung bawal kainin. Sabi nila, yung bawal masarap. Sige, kainin yung lahat. Yan ang gusto niyong lifestyle. Nawa ang Diyos po ang magpala sa I spoke from my heart. I've been pastoring since 1986. I've been to counseling. I've been to talking to people. I've been sharing the gospel for more than 30 years now. Nakita ko po yung mga Kristiyano sa loob ng iglesia, ano yung problema nila. Tonight, I spoke from my heart. Tonight, yung narinig nyo, puro example siya ng mga taong nasa loob ng iglesia. What kind of lifestyle are they living? Nag-glorify ba si God sa lifestyle nila? Ano yung laman ng kanilang puso? Ano yung laman ng kanilang isipan? Kung ano yung laman ng puso mo at isipan mo, yun po ang magiging lifestyle ninyo. Kung ang puso nyo at kaisipan ay punong-puno ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng kahinahunan, ng tiyaga, ng kasipagan, mag-glorify po si God sa lifestyle nyo. God bless all of you po. Merry Christmas po. Praise God. Yan, thank you po, Pastor. Amen. Ang dami natin natutunan, no? Okay. Hadala po tayo sa mag-comment na kayo below. Mag-share lang tayo kahit konting mga sharing kung ano po yung mga natutunan natin. At mag-comment below kayo kung ever na meron kayong prayer request para po ibigay natin kay Mami Maris. Di na po tayo, ay siguro hindi na kasi 10 minutes na lang pala. 10 minutes na. Kulang na po yung oras natin kasi po may meeting ako ng 6 p.m. So, ganun pa man, magpe-pray na tayo. Maraming po salamat kay Pastor William sa pagpapaunlak nila muli sa niya sa ating muli at nakasama natin sa ating Sunday service. Maraming po. Maraming salamat po sa Mami Maris. So, are you ready for the closing prayer? Wait lang. Walang prayer. Wala na ba? Di nakapokus si mine. Okay, so sino po may mga sino merong prayer request? Anyway, sige po. Sige, general na lang. Sige po, General prayer na lang. general na lang para po sa ating lahat. Yan. Mag-pray na po tayo ng closing prayer. Damihan po natin ang presence ni Lord dahil alam po natin, 2-3 nag-uusap sa pangalan niya, nandun siya sa mga nag-uusap na yun. Kaya tayo, more than 300 po tayo ngayon, mga viewers, at tayo pong nandito. Kaya alam natin, nandito sa atin, kasama natin si Lord. Oh, thank you. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka po namin pinupuri, pinasasalamatan sa oras na ito, Lord God. Tunay nga pong napakabuti mo sa bawat isa sa amin na pinag-isa mo kami para kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po sa pastor na iyong ginagamit. Binibigyan ng karunungan si Pastor William po. Salamat po sa kanyang buhay, Father God, na patuloy mo pong i-bless ang kanyang buhay. Patuloy mo pong ibigay ang kanyang mga pangangailangan, hindi lamang material things, financial things,
kundi spiritual things pa rin po, Lord God. Na alam namin, naniniwala kami na lahat ng mga bagay na ito nanggagaling lahat sa inyo, Lord God. At muli, Lord, sa aming narinig na kung paano ang Christian lifestyle na kailangan namin sundin, kailangan namin gawin. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran kung sa mga nalaman namin ito, Lord God, nagagawa namin yung hindi nararapat. Ngayon pong nalaman namin kung ano ang nararapat namin gawin. Lord, patuloy mong ihipo sa aming mga puso, sa aming kaisipan, ang mga bagay na nararapat lamang namin gawin, Lord.